Mayong aga gid sa aton tanan, salamat sa Dios nga ari kita sa pag-worship sa aton nga Ginoo. Okay. Magapong ko ang tanan palihog. Siling sang sining nga tawo si Oswald J. Smith. Ini siya isa ka Canadian pastor and author. Isa man ini siya ka composer and founder of the People's Church sa may Toronto, Canada. Ang iya ginhambal, the heart of the problem is the problem of the heart. Kung sa aton pa, ang pinakaugat sang problema, amo ang problema naton sa aton nga tagipusoon. Diri man kita sa gihapon sa aton nga theme, the value of one. And I think last part ini sa aton nga series, part 4 ini sa aton nga series. So basahon nato ng aton nga text sa may Ezekiel 36:26, magatindog kita palihog. Basahon nato ng isa ka verse sang dungan kag matunog. Ready? Ezekiel 36:26, read. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, sa sining nga adlaw, gapangayo kami sa imo, sang kaalam, ka-guidance, sa pag-insindi namon sa imo nga pulong. Lord, gusto namon nga mangin meaningful ang amon pag-worship sa imo, kag sa pag-fellowship sa mga kauturan. Gani Lord, tagai kami sang kaalam, guide kami nga maintindihan namon ang imo nga mensahe so that ma-apply namon sa amon nga kabuhi, and then mag-aamat-amat Ginoo bag-o ang amon kabuhi kaangay ni Kristo. Pakamayuhon mo ang tagsa-tagsa nga makabati sini kaupod sa mga abyan kag kauturan online. I-bless man sila Ginoo kun diin sila subong. And Lord, ang tanan nga ini ginatugyan namon sa imo sa ngalan sang amon bugtong nga manuluwas Kristo Jesus. Amen, amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang Ezekiel 36:26 nagaistorya about sang tagipusoon nga gusto sang Dios islan. So ang aton istoryan subong about heart. So ang aton nga title subong, the value of one renewed heart. Ang bilis sang isa nga ginbag-o sang Dios ang iya tagipusoon. Now, let's use the word new. Gamiton naton ini sa aton nga mga punto. Paano bala mangin bag-o ang tagipusoon sang isa ka tawo? Letter N. Kung may bag-o ikaw nga tagipusoon, you have a new nature. Bag-o ang imo nga nature. When you say nature, it means identity or character. So, medyo naintindihan naton. Kung sang una, amo ni imo nga character, amo ni imo identity, subong ya kay bag-o na imo tagipusoon, tagaan ikaw sang Dios, sang bag-o naman nga character. In Ezekiel 36:26, gamito naton aton nga text, siling niya, a new heart also will I give you. Tagaan kita sang Dios sang bag-o nga tagipusoon. So ang question nga gusto sang Dios ihatag sa aton ang bag-o nga heart. Lantawon ta bala kun ano ang heart naton sang una sang wala pa kita nakakilala kay Kristo. Si Jesus ini naghambal sa may Mark chapter 7, verse number 21. For from within, okay? Mamangkot kita kung diin naghalin ang mga kinagamo, problema, siling ni Jesus naghalin ina sa sulod sang aton nga tagipusoon. From within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Ang tanan gali nga sahi sang sala kag mga kalautan
wala naghalin sa sagwa, kung gali naghalin sa sulod sang aton nga tagipusoon. As long nga hindi ini maisla ng aton nga heart, amo man ini gyapon iya nga i-produce. Kag amo man gyapon himuon sang aton nga lawas. Verse 23, saling ni Jesus, all these evil things come from within and defile a man. Amo ini ang nagadagta sa taho. Amo ini ang nagahigko sa aton nga kabuhi. Because ang aton nga heart, higko, basura. Si Jesus na ang naghambal. That is why, si Jesus, sang na-meet niya ini ang mga religious leaders, ginsuyaan niya gid ini. Kung mabasa niyo dira sa mga ginapanghambal ni Jesus, kamo mga relihiyoso, kamo gabayo, kamo sang nami, pero do kaangay kamo sang pansyon nga ginpintahan sa sagwa, sang puti kag matinlo, pero sa sulod garok kag dunot. Ginambal man ini sa may John 8:44. He said, "Ye are of your father the devil. Ang inyong nga tatay amo ang yawa. The lust of your father you will do." Nga may mga kailigbon kamo because amo ina ang inyong nga tatay. And then he said, he was a murderer from the beginning. Sa sugod-sugod pa lang, manugpatay na siya. And abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Diin ini naghalin ang lust, murder, and pagbinutig nga ginambal ni Jesus. Alangan naman naghalin sa aton nga Ginoo. Alangan naman naghalin sa aton nga Dios. Ang aton nga Dios, He is faithful and true. Pero ang panulay, amo niyang iyabatasan. So ginhambal ni Jesus, kung amo niyang aton ginapanghimo, ti kabalo na ta kung sinong aton nga tatay. Amo ang demonyo. Siling sang Romans 8:7. Because the carnal mind is enmity against God. When you say carnal mind, it means dutanon nga paminsaron, kaawayon gali sa aton nga Dios. And he said, for it is not subject to the law of God. Wala ini nagasunod sa kasuguan sang Dios, neither indeed can be. Hindi man ini magsanto sa aton nga Ginoo. So then, they that are in the flesh cannot please God. So kung ara pagita nagapangabuhi kag ginasunod ta aton nga lawas, siling diri sang Bible, hindi naton mapalipay ang aton nga Dios. In Ephesians 2 verse 2 and pakadto sa may verse number 4, ginhambal ni Paul nga sang una nagalakat kita according to the course of this world. When you say course of this world, kung ano to ang uso, amo man na ang ginasunod naton. Di ba la? So, sino ba lang nagadumala sining nga kalibutan? Siling sang Bible ang yawa. Ti kung ano to ang uso diri sa kalibutan, amo man to ginasunod naton. Kung ano to ang iya sang iban, amo man to ang aton sulit-sulit. According to the prince of the power of the air. Ang espiritu nga nagahikot sa aton in the children of disobedience. So ang aton sa una batasan, ang aton sa una nature, amuya ang sunod-sunod sa gusto sang panulay kag kalibutan. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Siling sang Bible, mga anak kita sang kasingkal, kaangay sang iban man. Verse 4, but God, who is rich in mercy,
For His great love wherewith He loved us. Pero bangod sa kaluoy sang Dios, sa iya dako nga gugma, ginigugma niya kita. Paano iya kita ginigugma? Ginpadalaya iya nga bugto nga anak. John 3:16, kay ginigugma gid sang Dios ang bilog nga kalibutan. Sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak, nang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na gid mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ang pagigugma sang Dios ginpahayag niya sa paghatag niya sang iya bugto nga anak. Amo na nga may saying nga the greatest symbol of love is not the heart but the cross. Why? Because the heart will stop beating, but the person on the cross will never stop loving. Ginigugma kita sang Dios, kaginhatag ya ang iya bugto nga anak para mangin bata yaman kita. Siling sang John 1:12, but as many as received Him. Kung ginbaton sang taho si Jesus, sila gintagaan sing gahom nga mangin kaanakan sang Dios. Now kaina na tunaan naton ang aton nga nature, ang aton nga heart basura, malain, mahigko. Karon kun ini nga taho ang iya nga heart nagbaton kay Jesus, then amat-amat na kay uhon sang Ginoo aton nga nature. Tagaan niya kita sang otoridad nga mangin anak sang Dios. Kaina ang aton tatay amo ang panulay. Bata kita sang yawa siling ni Jesus. Kung ginbaton sang taho si Jesus, mangin bata na siya sang Dios. Kag ang mga taho man nga nagtuo sa iya nga ngalan, mangin anak man sang Dios. That is why importante gid sa aton nga tuuhan kag batunon ang ngalan sang aton nga Ginoo. Kay amo ini ang maga-change sang aton nga nature, sang aton nga heart. Ang iya nga name amo si Lord Jesus Christ. Kinahanglan sang taho tuuhan nga si Jesus, He is God and He is His personal Savior. And then kinahanglan niya man tuuhan nga si Jesus lang gid isa nagaisahanon nga manluluwas and Ginoo sang iya nga kabuhi. Because He said, thou shalt be saved kung mag-believe ikaw sa sini nga ngalan. In 2 Peter 1:4, kung ang isa kataho ara na kay Kristo, nagbato na sa iya, ginhambal niya diri, whereby are given unto us exceeding and great and precious promises. Now, kung wala ikaw gali nagbaton kay Jesus, hindi ini para sa imo ang exceeding and precious promises. Wala ikaw promesa sang Dios. And then sila niya diri, that by this ye might be partakers of what? The divine nature. Mambal kita, Pastor, ano ning butsilingon sang divine nature man? Ang divine nature, ang iya butsilingon sina, God's nature or godly qualities. Pero na bala nga kung bata ka sang tatay mo, kung ang tatay mo gwapo ka man. Di ba? Kung ang bata puti, butsilingon ang tatay puti man. Check no? Divine nature, kung tatay mo ang Diyos, may qualities ikaw sang imo nga tatay. So amo man na sa mga anak sang Diyos, amo man na sa inyo, maangkon naton ang God's nature or godly qualities. And sila nga dire, kung may amo ikaw sini, divine nature, makapalagyo ikaw sa corruption that is in the world through lust.
maka-escape ikaw. Sang una, hindi kita kapangindi, sang gusto, sang aton nga lawas. Pero subong kay anak ka na sang Dios, ginisla niya imong nga heart, baw makapalagyo ka na sa mga kailigbon, sa mga sala, sa mga bondage, sang panulay. Amuna nga ginhambal ni Jesus kay Nicodemus sa may John 3 verse number 7. Nicodemus, hindi ikaw magtingala nga ginahambal ko ini sa imo. Ano ang balya? He must be born again. Dapat gid mataho ikaw liwat. Kung wala ikaw na taho sa panimalay sang Dios, imposible nga makapalagyo kita sa aton kailigbon sa unod, sa mga demand sang kalibutan, kag mga gapos sang sala sa aton nga kabuhi. That is why, importante nga nagbaton kita kay Jesus. May ara kita nga divine nature. Excuse nyo kanay. May inom kanay nature spring. Okay? Next letter, or next point, letter E. Ang may bag-o nga tagipusoon, may ara sang bag-o nga emperor. When you say emperor, it means powerful ruler or master. Ang emperor, amo na siya ang king of kings. Siya ang pinakatap, siya ang pinakababaw. Sa idalom niya, may mga hari manadira, pero siya ang pinaka makagagahom. Ang taho nga nagbaton sa Ginoo, ang bag-o iya tagipusoon, may ara siya sang bag-o nga master, bag-o nga agalon. Nang pamangkot, ikaw bala may bag-o na nga agalon o kung ang agalon mo, amo man to gyapon sang una? Ang agalon mo bala ang imo gyapon nga gusto? Ang aton gyapon nga mga daan nga handom? Ezekiel 36:26 sila niya, a new heart also will I give you, and he said, and a new spirit will I put within you. Tagaan ko kamo kag butangan sang bag-o nga tagipusoon. Ano inaklase nga espiritu? Nang taon tabala si Matthew. Sino diri may ngalan Matthew? Wala. Si Matthew, isa na siya ka tax collector. Kung nadumduman nyo, ginaagya na siya ni Jesus na ginambalan, follow me. Si Matthew, masako na siya sa pagpang-isip sa mga tao nga wala pa kabayad sang tax. Now, kung ikaw isa ka tax collector, ginabansagan ikaw sa inyong lugar, especially dito sa Israel, nga traidor ikaw sa inyong nasyon. Because si Matthew isa ka Hudiyo, pero ang iyang loyalty dito sa hari sang Rome, kay Caesar. Kay gina-colonize sila sang Rome. Ginasukot yan na ang mga tax sa mga tao, pagtipon niya, wala yan na iya ginahatag sa ilang nasyon, dito na iya sa nasyon nga nagasakop sa ila. Amo na nga kontra na sang mga tao ang mga tax collector or ang mga publicans. Kay isa dira si Matthew, amo ni iya nga trabaho. Now si Matthew, sang na-convert siya, nagsulat siya sa the book of Matthew. Ang content sang book of Matthew, kung basahon mo na, the kingship of Jesus. Makita mo na dira nga ginaplastarya sa aton tanan nga si Jesus, hari ina siya. And then, ang iyang purpose, to present to the Jews ang ilang hari. Naulan tawon tabla sa may Matthew chapter 1, verse number 1. Ano ang balya? Pinakaunang verse nga iyagin sulat, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David. Nga son of David. Because kabalo kita nga si David, amo ang hari sang Israel. Kag sa iya nga lahi, dara malusot
ang King of Kings and Lord of Lords. Makadto ikaw sa may chapter 2, makitaan mo ang mga wise men nangita kay Jesus. Ano ang bansang wise men? Where is he that is born King of the Jews? Si Matthew na nagsulat. Makadto ikaw sa may chapter 6 sa Matthew, sila nga sa may verse 24, ye cannot serve God and money. Sa may Matthew 6:33, ano ang balya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa may Matthew chapter 28, verse 18, sila niya, all power is given unto me, heaven and in earth. So ginaduso niya si Jesus nga siya ang king. Sambot sa lingon diri ni Matthew, ginaklaro niya sa tanan nga sugod-subong sang iya nako ni Jesus ang akon loyalty hindi na sa king sang Rome. Hindi na kay Caesar. Ari na. Kay King Jesus na ang akon nga loyalty. So may bag-o na siya nga ruler si Matthew. Also, ining demoniac gatherings o kunang taho nga ginposes sang linibo nga malain nga espiritu. Nakita mo na sa may Mark chapter 5 in verse number 5. Ini nga tawo sang wala pa si Jesus nagkare. Siling sang verse number 5, always night and day he was in the mountains and in the tombs. Ano ya ginaobra? Crying. When you say crying, nagasinggitan. Lain man ibing Old English, sa English subong nga magambal ikaw cry, hibi subong. Sang una ya cry, singgit. Crying and cutting himself with stones. Ginalampusan niya, ginapila siya iya kaugalingon sang bato. Now may lesson kita nga ma-learn diri. Ang isa ka tawo nga wala sang balaan nga espiritu, ang iya ginahimo sa iya kaugalingon, ginahalitan niya ang iya nga lawas. Ano kinalain sang sini nga tawo sa mga tawo nga nagabisyo? Di bala ginahalitan man na nila ilang lawas? Gradually? Unconsciously? Wala sang kinalain. Mga tao nga wala kakilala sa Dios, kaangay lang to siya sa ginposes sang malain nga espiritu, gahalit sa iya kaugalingon sa mga bisyo, sa mga sari-sari nga makapalain sa iya nga lawas, makahalit. Siling sang 2 Peter 2:19, while they promise them liberty. Ini bala nga mga bagay sa kalibutan nagapromesa nga himua ni bala kay manginhilway ikaw. Abi mo free ikaw. Umuni ginambal ni Peter, while they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Kung ano-kuno ang nagadaog sa isa ka tawo, amo na ang nagaulipon sa iya. So kung ginadaog kita sang aton malain nga batasan, ginadaog kita sang aton nga mga bisyo, amo na ang aton nga agalon. Pero kung may tudtuod ka na nga agalon, sa iya ka na nagasunod. Kaangay sini nga taho, pag-abot ni Jesus na ampawan sa. Gintabog ni Jesus ang linibo nga espiritu, ginsaylo ya sa mga baboy, and then nagkalamatay ito. Verse number 18, and when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil, nampawan siya. And he said, he prayed him that he might be with him. Siling isang sining nga tao, Lord, gusto ko mag-upod sa imo. Because lain na iya nga master.
Siling ni Jesus, hindi pwede. Balik ikaw sa inyo nga balay, upod sa imo nga mga abyan, and sugidan nimo sila how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. May misyon ikaw sa imo kabuhi, isugid mo to sa inyo, kung ano ginihimo sang Ginoo sa imo nga maayo. Verse 20, and he departed and began to publish in Decapolis. It means 10 cities. How great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Ang tao gali nga may bag-o sang tagipusoon, madamo man sang taho nga makabenepisyo sa iya. Sang una, ginapalagyuhan sa mga tao kay tiga abusar sa. Subong kadamo na sa mga tao nga nakakilala sa Ginoo bangod sang iya ginhimo. Siling sang Galatians 4:6. Bangod kay mga bata na kamo sang Dios. Ang Dios nagpadala sang Espiritu sang iya nga anak sa inyo nga mga tagipusoon. Amo na nga makapanawag kamo sa Dios nga Tatay. Now, pagbaton mo kay Jesus, may Espiritu dira sang iya nga anak sa imo nga heart. And amoy na ang mag-guide sa imo nga magsunod sa bag-o nimo nga master sa kabuhi. Romans 8:14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ang mga ginatuy-tuyan sang Espiritu sang Dios, sino? Sila ina ang mga anak sang Dios. So, but silingon, may bag-o ka na nga ginasunod. Hindi na tong dati mo nga ginasunod, ang imo nga galon. Subong bag-o na. Pero may kuni gina-illustrate that your desires are influenced by your thoughts. Panumduman nyo na isang maayo. Ang inyo nga ginahandom sang inyo tagipusoon, ang inyo nga ginagusto, gina-impluwensyahan ina sang aton ginapanumdum permi. So kung ano to ang ginapaminsar ta permi, amo na siya ang aton ginahandom man. Na gets naton? For example, galantaw ikaw permi sa YouTube, sa Facebook, sa mga tao nga dasig mang manggaranon, pilalang kabulan. Pati man kita dayon, nga mamanggranon kita dayon. Mintra ka, mataya ka da sa mga online nga mga sugal, madaog ikaw kuno sa amo siya amo lang ni imo kapital, pero milyon imo daogon, amo na ginalantaw mo permi. So mo man na ginapanumdum mo permi, and then dugidugay, amo man ang ginahandom mo. Okay, gets? So dira man na dayon masulod ang temptasyon. Kay siling ni James sa may chapter 1 verse 14, every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ang isa ka tawo, masiod na siya, matimtar na siya sa mga butang nga nanamian niya. Okay? Kung ikaw isa ka lalaki nga chick boy, hindi ka man to masiod sang agi. Di ba? Babae ang masiod sa imo. Hindi ka masiod sa wala mo hilig. Amo nambal ni James, masiod ikaw sa imo ginahilig. Now karon bangod kay permi mo na ginapanumdom, ginalantaw, amo na nang imo nga hilig, amo na imo desire. So apos ikaw matempt. Okay? So kung paminsaron naton, amo ni bipirmi ang aton ginalantaw. Amo ni bipirmi ang ginagastuhan naton sang aton nga tsimpo. Amo man ina ang magatimtar sa aton kag mga dala sa aton sa kahuy-anan. 1 Corinthians 3 verse 16, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you.
If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Ini nga lawas, templo sang Dios. So dapat balaan ini siling ni Paul. Ephesians 5:3. But fornication, ang pagpakighilawas, and all uncleanness, covetousness, siling niya, let it not be once named among you as becometh saints. Siling niya sa mga anak sang Dios, dapat wala na ni sa ila. Kay ti anak na kamo sang Dios, mga santo na kamo. May balaan ng Espiritu sa aton nga kabuhi. Templo na kita sang Dios. Wala na ni sa aton kabuhi. Verse 4, hindi man pwede ang filthiness or foolish talking, mga binuang istorya, or jesting, mga green jokes, which are not convenient, kundi ang gagawa sa aton nga baba, amo ang pagpasalamat sa aton Ginoo. Verse 5, neither, okay, nagbalik lang, no? For this you know, sa idalom na yon, second phrase, that no warmonger or sexual sin, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Now, inotice nyo, sila isang iban, madula imo kaluwasan. Pero wala ini naghambal nga madula kaluwasan mo. Ang ginhambal diri nga, wala ikaw inheritance in the kingdom of Christ and of God, mag-reign si Jesus diri sa kalibutan for 1,000 years. Ang mga unfaithful, ang mga salawayon, wala sang palanublion sa 1,000 katuig diri sa paghari sang Ginoo. While ang mga faithful, tagaan sila sang Ginoo sang authority. I give you 10 cities, 5 cities. Well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Mangin cabinet member sila, iban sang aton Ginoo, pero ang mga unfaithful, wala sang inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Wala labot sina, subong nga kabuhi, ara pa sa ila ang kasingkal sang Dios. Gani ginambal sang verse 7, be not ye therefore partakers with them. Hindi ka dapat mag-ambit dira sang ilang nga ginahimo, kay hindi ina para sa mga anak sang Dios. Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty. Kung bata ikaw sang Dios, dapat hilway ikaw sa sala. Sila nga tindog ikaw sa freedom nga ginhatag ni Jesus sa aton nga libre. And be not entangled again with the yoke of bondage. Hindi naman kita magpahigot liwat sa mga sala. So paano mahukas ini ang bondage of sin sa aton? 1 John 1:9. Sila nga, if we confess our sins, kung ituad ta aton sala, kung akuon ta kag ituad, sila nga, He is faithful and just to forgive us our sins. And He said, and to cleanse us from all unrighteousness. Ihilwayon niya kita sa tanan nga mga hindi pagkamatarong. Takson niya ini ang bondage. Kung i-confess naton, kaginulsulan naton nga sala. In Luke 6:46, si Jesus nagsiling, nga ginatawag niyo ko Ginoo, Ginoo, or it means Master, Master, pero wala niyo man ginasunod
ang akon ginahambal sa inyo. So ang taho nga may bag-o nga tagipusoon, bag-o man ina ang iya nga agalon. Amba ni Jesus, sinugid man ang tutuod nyo nga agalon. Kung ako, dapat ako ginasunod nyo. And last letter W. Ang taho nga may bag-o nga tagipusoon, may bag-o nga dalanon. New ways. It means new mindset and habits. New mindset and habits. Hindi nga amo man to gyapon ang ginahimo naton. Ezekiel 36:27. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Silingya kung may espiritu na dara nakon sa inyo, magalakat na kamo sa akon nga mga pulong. And ye shall keep my judgments. Tumanon nyo ina, kaghimuon nyo ina. So may new ways na kita. Example ko sa inyo, Hari. Example lang. Excuse nyo kanay. For example, amo nebe. Amo ni example ko because diri man ko naghalin sang una. Okay? Halimbawa, kung adik ikaw sa computer, kag nagbaton ka na kay Jesus, ang pamangkot, sa sina nga adlaw, nadula na pagka-adik mo? Or hindi ka na dayon kabalo maghampang computer? Ano? Bad Steve? Hindi na? O kung nagsagad ka na gid? Ara man nagyapon. Di ba la? Wala na nagadula instantly. Hindi na magic. Pagbaton mo kay Jesus, kung adik ka sa computer, sagad ka man nagyapon mag-computer. Wala na nagadula. Ara man nagyapon. Ugaling lang, ano ang himuon ta para mapalagyuhan ta na? Ang himuon ta, hindi ka na mag-upod ni sa mga tampuhaw ni. Gets nyo? Para makapalagyo ta, hindi ka na to mag-upod to sa mga labutaw mo nga mga amigo, nga agadon ka man perme. Kung itigto ka man perme, likaw ka na sa ila. And then, makadto ka na sa iban nga mga updan nimo para hindi ka na mahagadan liwat. O kung gani, hindi ka na to mag-agi sa dalan nga lapit kompyuteran para hindi ka na matimtar liwat. Sang nag-eskwela pa kami, mga amigo na mo na isa na da si Pastor Noe. Ambal kami, hindi nakig ko mag-computer subong. Uniform kami na, sakay kami na sa, di pa sa hiro nga jeep, pakadto dara sa city. Sige, hindi na ta mag-computer, hindi na ta magligoy, okay? Pag-abot sa may Robinsons, kaya ara dira ang penguin nga computeran, nanaog ang isa. So isa, uy, nanaog sa, naog man ko. Tanan na lang naog, wala gyapon to pa ang promisa. Adik gyapon. So anong imuon ta? Hindi ta magupod sa ila. Amo ni ang basang Galatians. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Magalakat kita sa Espiritu para hindi na naton matuman ang kailigbon sa unod. Hindi ka magpati sa ginahambal sang kalibutan nga kung ano ang ara sa heart mo, amo ka na. May mga tao subong sa iban nga kalibutan, mambal sila nga, ang bata ko, ang iya pamatsyag sa iya kaugalingon, ido sa. So ido na sa. Pasugtan man na ido. Bisan lalaki ang balon, ay hambal yabi kay babae sa, bayda sa. Amo na. Mamati taya kung anong ginahambal sang pulong sang Dios. Because ang nagtuga sa aton among Dios. Hinding kalibutan. You are created in the image and in the likeness of God.
So magalakat kitaya sa dalanon sang aton nga Dios para hindi naton ma-fulfill ang lust of the flesh. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. Kag sila nga diri, and these are contrary one to the other. Gakontrahan na ni sila. Do paros bala kay General Torre kag kay Basti, gakontrahan na sila. Amo ng espiritu kag ang unod. So that ye cannot do the things that ye would. Hindi kita kahimo sang butang nga gusto naton. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. So nung himuon naton, imbis nga mag-upod ka to sa mga barkada mo, sometimes may ginapadala ang Ginoo nga taho nga magtoy-toy sa imo kag magtudlo. Sometimes ginapakilala sa imong isa ka pamilya nga Kristohanon. O kung ginadalaya ikaw sa simbahan nga naga-worship sa Ginoo, o kung sa isa ka company, trabaho, nga may Ginoo sa ilang nga kabuhi, para dira ikaw mag-upod. Hindi taya magpasugot nga sundon talang ang mga gusto naton sa kabuhi. Kay wala ginaiaputan nga maayo ang aton nga kabuhi pilakadlaw. Ginambalan kita ng aton nga desires. Malain ginaya permi kung wala kitaya nagalakat sa espiritu. Siling sang 1 Thessalonians 5:22, abstain. When you say abstain, you stop from all appearance of evil. All. Tanan. Ano ay ang lantaw sang aton nga mga mata kung magatubang kita sa screen sa inyo, abi? Ano ang ginalantaw sang aton nga mga mata? Siling sang Job 31:1, I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Saling ni Job, naghimo ako kasunduan sa akon nga mata, nga hindi na ko sa gilantaw, kag mag-imagine sang babae. Si Job na naghambal, righteous and upright. Siling sang Dios, one that feared God and eschewed evil. Amo niya prinsipyo. 31:3 is not destruction to the wicked, and a strange punishment to the workers of iniquity. 31:4, that not he see my ways. Wala balas ang Diyos nakita ang aton dalanon and count all my steps. You know, abi perme, nga kung ano man dang himuon naton, wala na iya kabalo ang Diyos. Magbinutig kita, maghimo kita sang sikrito, abitaya, mango na ang Dios nga nagtuga sa aton, wala na sa kabalo, aton na tayo sa babaw. Kita na tanan sang Dios. Psalm 119 verse 18, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Diri ko yaya, ma-focus sa imong nga pulong. Psalm 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano sang pamatanon, matinluan ang iyang dalanon? By taking heed thereto according to thy word. Diri kita magatuon sang iyang pulong, sa fellowship, sa pagpamati, sa mga laygay sang pulong sang Dios. Kung amo ni aton kabuhi sang una, going towards sin, and nagatalikod kita sa righteousness, kung bata ikaw sang Dios, siling niya, if any man be in Christ, anong balya? He is a new creature. Bag-o ka na nga tawo. So kung bag-o ka na nga tawo, siling niya, ang mga daan nga butang, wala na to.
kag ang tanan nga mga butang bag-o na. So magaliso man na aton nga direksyon. Pakadto na sa righteousness. Siling sang 2 Corinthians 7:1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ano, pastor? Wala nagig ko sala ngay moon? Hindi amo sina. That's why he used the words perfecting holiness. It means may mga sala ikaw, pero going towards on process ang imo pagiging perfect, perfecting holiness. Hindi pagid perfect, pero pakadto na ikaw dira. Si Jesus, sang na-meet niya ni inibang babae, bala nga nadakpan, nga may iban siya nga lalaki, woman caught in adultery. Siling sa mga Pariseyo, according sa law of Moses, ginapatay ni siya, ginahaboy siyang bato hasta mapatay. Ti Jesus, ano ya sa imo pamatsyag, ano imuon tadi sa iya. Siling ni Jesus, ti kung sino sa inyo wala sing sala, siya giduna haboy sang bato kasi na nga babae. And then dugay-dugay nagpinalagyo na to ang mga tao nga nag-akusar. And then siling ni Jesus, ti babae, di na to ang nag-akusar sa imo. Siling sa babae, wala na Ginoo. And then siling ni Jesus, you go and sin no more. Ano diri hambal ni Jesus? Ano diri abot silingon? Siling niya kun amo na ang imo nga ways sang una, subong gingaan ka na tsansa sang Dios. Lainon mo na ang imo nga mga pamaagi. You go and sin no more. The value of one renewed heart. Letter N, new nature. It means may bago ikaw nga identity or character. Letter E, you have a new emperor. You have a new powerful ruler or master. Bago na. May spirito ka na sang Diyos. And letter W, you have a new ways. Una dapat ang aton nga mga dalanon, pamaagi o kun methods. Wala na to ang mga dinaya, mga binutig, mga panglamang. Wala na. New ways. When hearts are transformed to Jesus, they will always conform. Mga muyo kita. Langit no namon nga Amay, we praise you and we thank you sa imong nga pulong sa siningadlaw nga naglaygay sa amon. Ginoo, gahandom kami tanan sang bag-o nga tagipusoon. Because kung kaisa gakalipat kami Ginoo, gabalik kami Ginoo sa dati namon nga mga gusto, dati namon nga kabuhi. Lord, we pray nga ma-remind kami sang sini nga mensahe nga kun bata na kami sang Dios, bata na kami nimo. May bag-o kami Ginoo nga nature nga imo ginhatag. Anak na kami sang Dios, hindi na kami anak sang yawa. And also Lord, may bag-o na kami nga master. May bag-o na kami nga ginasunod ang imo nga kabubuton. And Ginoo, kung bata na kami sang Dios, kag bag-o na amon tagipusoon. Bag-o naman ang amon nga mga pamaagi, bag-o naman ang amon nga mga ginahimo. Matarong naman kag maayo ang amon nga mga pamaagi sa kabuhi. And Lord, help us nga malambot ini namon Ginoo, perfecting holiness in the fear of God. And Lord, I pray ang tagsa-tagsa nga nagadesire sa amo sini pila ka adlaw maangkod gid namon ang ini nga bagay so that kami Ginoo mangin kaangay ni Kristo may kalinong pagkakontento kag kalipay sa amon nga mga kabuhi. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas.
Amen.